You can also download and listen to our full episodes on Spotify and Apple Podcasts for free. Ha! The links are on the description below. Oh ha? English yan ah. Oh, push. Nasa mid. Sabi mo ehem. FF mo, FF. Ray. Patay ako. Abin. Ano ba yun? Oh, ano nilalaro mo? Hindi mo alam to? Stock market. Nilalaro yan eh. Hindi ganyan laro dyan. Hindi ganyan. Ang galing-galing ko dito. Kanina ako magpapaturo. Titoti. Magaling ba yun? O, hintay mo. Babasagin ko ng tower na ito. Tiga mo. Interviewin ko yan. What's up, Toti? Yo, what's up, peeps? Kamusta kayo lahat? Kamusta ka, Papa Norbs? Ayos Dinig lang. ko. Anong mga pinagkakaabala mo dyan? Kinakausap ko yung sarili ko, nagpapastol ng camel, tsaka nagbibilang ng damo sa disyerto. Ano muna, Paps? Congrats muna sa sa podcast mo. Thank Good. you. Pang-ilan mo na to? Third episode mo na to? Pangatlong episode. Nice. Alright, best of luck. Sana hindi sila mabor sa pagdadaldalan natin today. Okay lang So, yan. let's see. Di pag na-board, stop nila. Tsaka, pwede. Pwede naman wag silang makinig. Choice naman. Hindi naman natin sila pinipilit. Pero kung makikinig kayo, bibigyan namin kayo. Hindi, joke lang. Wala tayong bibigay. Meron kami Makinig giveaway. kayo. Tatlong Wala, shampoo. hindi. Shampoo ng hotel. Marami ako shampoo na hotel dito. Tsaka lalagyan ng ang tawag doon yung vanity kit. Vanity kit, oh. Mga Favorite ko din yan, vanity kit tsaka sewing kit na hindi ko naman ginagamit kahit kailan. Tsaka tawag dito yung mga tsinelas na fur. Yung manipis. Kami, Mm. hindi chinelas yung dinadali namin. Mm. Tumigil na kami, medyo naka-anim na kami. Bathrobe. Ang dami namin bathrobe dito. Pag maganda yung bathrobe ng hotel, dinenenok namin. Oo, mahal yun eh. Yun yung pinakamahal sa lahat eh. Ginagawa namin. Si Iko magaling dyan eh. Gagawin. Magreklamo kami na walang bathrobe. Mm. So magtataka, sabihin wala pong bathrobe eh. So dadalhin nila isa. O di pag umalis kami, may naiiwang isang bathrobe. May libre kami bathrobe. Next time, kunin mo jacuzzi. Sinubukan ko, hirap baklasin eh. Kailangan ko na screwdriver. Ayaw matanggal ang pusa. Screwdriver lang. Tataktakin ko lang sa amin. Tataktakin ko lang yung masilya eh. Ayaw bumaklas nung paano yan, jacuzzi eh. Screwdriver lang natatanggal. Tapos, ang dala ko, isa shoulder bag lang, kaya nagdadalawang isip ako. Pag inipit ko dito, baka ma-obvious. So, hindi ko na dito na. Okay na yung bathrobe, tsaka chinelas. Baka mahuli ka sa Baka mahuli ka sa exit mo eh. Marami pa naman dito. Hindi ganun ka-arte mag-check out dito eh. Unlike sa atin, dahil nakasurrender yung parang national ID. Mm. Pero pag napagtripan ka, halimbawa, may dinenok ka talaga na hindi dapat. Wala ka rin takas dahil nakasurrender sa kanila lahat ng details. Putol kamay. Yun lang kinaganda ng may national ID. Wala kang gagawing kalokohan sa mga ganun eh. Magdadalawang isip ka din eh. Kaya, Kasi dapat dito din sa atin, ganyan eh. Ang tagal kasi. sana kung tawag dito. Kung ma-implement na lang ng maganda, okay. Pero kung hindi, security risk din siya eh. Katulad nung, ewan ko kung ganun pa rin gagawin nila. Nung last ko nakita, lalagay yung address eh. Oh. Which is security risk yun. Pag mawala yun, hindi alam ng buong tao kung saan ka nakatira. It doesn't make sense. Meron naman ng NFC para ilagay na lang sa card. Meron kang reader para makita yung information. Hindi yung pagkakita ng ID mo. Nandun lahat ng information. Nandito po ako kung nanakawan niyo po kami. Ito po full address namin. Pero nyo na sa kanto. Pag ako kilala ko to mukhang may kaya sa buhay ito eh. Ito lang pala address nito. Subdivision Pwede to. Galing mo sa Quiapo, maghanap ka na magnanakaw. Naka-guard pa yung subdivision niya. Tingnan natin kung matigas ka. Hindi, mali yun. Dapat wala kang address sa national ID. Oo nga. Pati wakal yun. Ewan ko ba.
Hindi, dapat yung gamitan nila NFC lang, NFC reading lang para malagay lang yung information doon. Hmm. Di ba ano yun? Ketchup yun? Ay, hindi pala. NFC? Di ba Ano yun kasi yung pangalan ano? nun? Di ba yun yung biglang nagtitik yung katawan? Nasa isip ko, Kentucky Fried Chicken, tanga. NFC. KFC. Anong ketchup, Jay? Ano ba yung ketchup na may FC? UFC. Mabagal ka na dyan, ha? Hindi kasi, social na kasi yung ginagamit namin ketchup dito eh. Ano na? Jufran. Jufran. Mahirap ang UFC dito. Sa totoo lang, nagkakaubusan ng ketchup dito. Meron lang yung Jufran tsaka yung isa yung ang tawag doon. Yung tomato, anong tawag doon? Heinz. Oo, Heinz. Sumalas. Hindi yun masarap yun. Banana Panis yun, ketchup pa rin. panis na ketchup yun. Inipon nyo na panis na UFC, tapos binenta ulit. Sumalas. Pepper Ay, beast. iniipon nila yan eh. Bali pag napanis yung stock sa grocery, iniipon nila tapos i-rebrand. Gagawing Heinz. Ganun yan. Kaya, Ang kwento sa akin ng kaibigan ko, sabay ko nagja-jogging. may mga Kaya number sure pa yun eh. May number pa daw yun eh. Yung kapag mga ketchup ng McDonald's may number ganito, may ketchup ng KFC may number ganyan. Ewan ko, sa ano daw eh, sa tamis. Parang iba-ibang formula. Number? Oo. Natutunan ko lang yun. Ewan ko saan. Basta nakita ko yun eh. Pag tinignan mo yung sachet sa likod, may makikita ka doon na Sino ba din number. Hindi, yung mga sa fast food. Kada ibang fast food, iba-iba number. Parang preference nila daw ng Parang timpla. sarili nilang timpla, depende sa food. Pero manufacturer niya, Heinz pa din. It makes sense. Meron ako nabasa naman kasi, alimbawa sa McDonald's daw, kaya daw mas matamis ang Coke ng McDonald's. Dahil parang tinataasan nila yung, hindi ko alam kung yung pressure nung pinakalalagyan or yung mas carbonated siya ng ganitong percentage, parang gano'n. Nakita ko sa TikTok, hindi ko matandaan. Pero may ginagawa silang small adjustments sa soft drinks nila. Kaya mas matamis daw sa McDo ang Coke. Hindi ko alam. Hindi pa ako order ng Coke sa McDo tsaka Jollibee sabay ng ininom eh. May isa lang sa kabila. Hindi ko May subtle difference nga. Ako madalas Coke ng Jollibee. Pero syempre, mas gusto ko pa din yung nasa lata. Yun yung pinaka-solid. Pero yun, kailan ko lang nalaman yun recently, mas masarap ang Coke na nasa lata kaysa dun sa mga 1.5. Bobo kasi panlasa ko, Nerves eh. Ang sa akin, ang pag donut, kahit anong brand yun, donut, matamis na tinapa yun. Pag soft drinks, lahat yun. Pag sinabi Coke, lahat yun. Hindi ko na nalalaman yung yun nga yung subtle differences ng mga food tsaka taste. Bobo kasi yung bunganga ko eh. Pero kailan ko lang nalaman, nung pinapansin ko na ganun nga. Na yung mas maliliit, kaya daw kasi nagtataka ko, bakit ang liit-liit niya mas mahal dahil ba sa packaging? Hindi raw mas masarap daw yun. Which is true, mas matamis nga. Mas masarap nga siyang inumin kaysa doon sa 1.5. Which is bad trip. Kasi ngayon, napapansin ko na, dati wala man akong pakialam. Basta Coke eh. Ngayon, alam ko na. So, nag-iinarte na ako. Gusto ko na yung ulit. Oo nga. Ako din eh. Minsan napapabili ako ng lata eh. Pag yung gustong-gusto mong dumighay. Kaya minsan hindi rin maganda umi-improve buhay. Umaarte ka. Kahit anong Coke, inumin mo eh. Samantalang dati, no? Kung ano yung mabili natin, kahit puro singaw na yun. Kahit nga pinagbanlawan na lang nung yelo ng Coke, inumin mo pa, Coke pa rin yung sayang. Pero nag-iinarte na eh. Sa mga hindi nakakaalam, kasi yan, si Toti, tsaka ako, dormmate talaga kami. College pa lang. Tapos ilang taon. Dormmate kami since birth. Medyo matagal na kami. Ano year yun? Mga 2004, ano? 2004. Kasi 2004 ka dumating na school eh. Matanda na kasi. Ay, sorry pala, Kuya Norbin. Salamat sa pag-invite sa akin. Ang tigas mo. Maraming salamat sa pag-invite sa akin sa Kuya Norbin. Maraming salamat. Kamusta pala kila Kuya Makoy? Tsaka kila Kuya Melcher? Kila Kuya Beach? Pag nag-claims tayo ng birth certificate, parehas lang ilalabas. Mga kuya ko nga pala kayo, nakakalimutan ko yung nakakalimutan ko yung pagbigay respeto sa inyong katandaan. Pasensya yun. Nakalimot. Late ka lang dumating ng school eh. Di mas matanda talaga kayo sa akin. Wag mo na lang tanong kung paano, basta. Let's leave it at that. Okay na yun. Huwag na natin kungkatin pa.
Hmm. Iwan na natin yan. Kaya hayaan na natin mas matanda kayo sa akin. Sa mga hindi nakakaalam no, si Toti, ano yan, engineer. Engineer ka Toti, di ba? Yes, mechanical engineer po. Yun. Pareho kami sa Mapua ni Papa Norbs. Mhm. Pero never akong ewan ko. Dahil siguro school bukol ako sa nag-school bukol tayo dun sa Mapua. Parang wala hindi ko makuha mag-take pride dun sa engineer Sa ako. engineer ka. Hindi. It's pareho lang natapos ka whatever, it's the same. Mm, Hindi ko kumbaga, makuha yung which is siguro mali. Hindi ko makuha yung parang yung iba kasi pag nalaman pag parang halos ipagsumigaw sa mundo na engineer ako or ah, 'di ba? Parang ako okay. Sige. Natapos ako ng course. That's it. ah, Kung hindi that's it. Wala ako nung pride dahil siguro yun nga, swinerte lang, school buko lang mm. din tsaka medyo naging teacher's pet kaya naka-graduate ng ano, and then nakapasa naman ng board kahit papaano. Pero di ba, Di give props pa din sa sarili mo na hindi biro yun hindi biro yung pinagdaanan nating yun lang. pagsubok. Ako nga umayaw o di ba? Hindi kasi nakakuha ka na ng iba mong gagawin That's the thing Mm, Hindi ka naman umayaw talaga. Meron ka na nakitang isang pupuntahan bagay. nung time na yun, yun ang pupuntahan namin. Ikaw, hindi yun yung gusto mo. Yun, may Bagay. nakita ka isang bagay na pupuntahan mo, di ba? Okay ka naman. Businessman ka ngayon, di ba? Monkey, Ilang engineers ang businessman ngayon, di ba? Hindi naman. monkey Nakakita, businessman. monkey businessman. Maraming engineer na monkey businessman. Sa bagay, literal. Marami talagang kabulustugan kung engineer ka. Kung gusto mong gumawa ng kabulustugan, marami. It's not Da, worth it. madami monkey. Maraming pera. Kung gusto mong gumawa talaga ng maraming pera, maraming pero ewan ko, hindi ko nagustuhan yung ganong sistema. Sabi nga nila Kaya kaya mo yumaman kung engineer ka. Pero depende na lang sa moral compass mo kung kaya mo. Di ba? kaya naman talaga. Nung nagtrabaho ako sa Nestle sa Cagayan de Oro. Mm. Isa yung dahilan kaya bad trip sa akin nung una ibang mga contractor doon kasi hindi ako ayaw akong tumanggap ng pera sa kanila. Hindi. Nagkakakwento ako nun si Prisk. Yun nga, kahit sa dati namin trabaho sa pintura. Mm. Sakit din kasi ng ulo At the end of the day, magiging pet ka nila wala akong maisip na ibang term Kasi magiging ano ka nila Alam na may Oo. presyo ka na may presyo na yung Oo. pagkatao mo Every time na may hingin sa'yo, yun na yun. Yun na. Kahit sabihin mo pang 100,000, 1,000,000, yun yung presyo ng pagkatao mo. Parang, Oo nga, no tama. thank you. Bagay. Okay na akong chani-chani lang. Kesa alam mo na may presyo yung pagkatao ko sa'yo. Ayoko hindi negative sa akin. Okay na yun. Mas tahimik buhay mo, di ba? Pag ganyan. Tsaka hindi Ako naman talaga. pangit din yung pinuntahan mo. Maganda pa din yung pinuntahan mo after that, di ba? Yun lang. Yun, swerte-swerte rin sa work. Nakalipat din tayo dito sa Nakakuha naman ng matinong work dito sa Land of the Camels. Dito Land of the Perfume. ang bansa ng pero maganda dito. So, ito lang ang pinakamatagal kong work, di ba? Ikaw, alam mo yan, di ba? Hindi ako nagtatagal sa trabaho. Ilang taon na ako dito. Ilang taon na dyan? 6 years. Naman, 6. 6 years this February. Congrats. Thank you. May pustahan pa kami nila Paul bago ako umalis dito. Tsaka nila ako. Mga tropa po pala namin yun nung college. Sabi nila hindi ako tatagal ng 1 taon dito sa abroad. Ito kasi si Toti, ano yan, jack of all trades yan. Kung saan mapunta yung hilig niya, yun na yun. Tapos focus siya. Tsaka madali kasi ako mabore Oo. Ang pinakamabilis ko ng trabaho was 29 days. Nag-resign ako. Pinakamatagal sa Pilipinas was 9 months. Dahil nasa Cagayan de Oro na ako, malayo na ako Tsaka medyo okay naman yung work dun Pero yung iba 3 months, 6 months. 29 days? Yan yung 29 days. Meron akong pinasok na trabaho sa sa Pampanga. Sa feed mill. Basically, kaya lang nila ako kailangan doon is doon sa lisensya ko kasi may boiler sila Tapos, yung iba kong trabaho is wala lang, monitoring lang ng machines. Bago pa lang ako wala pa naman masyado ina-expect sa akin doon. Kumbaga, kailangan lang may engineer doon
Okay, fine, tuloy-tuloy yung trabaho, naghanap ako ng puwedeng gawin kung paano mag-improve ng process et cetera. Pero ano lang, minute, very small, changes lang, hindi naman, like hindi naman mararamdaman ng planta talaga, yung mga tao lang. And then nung natuwa sa'kin yung may-ari, maliit lang siya na planta, so very close yung, connection niya dun sa may-ari, laging nagvi-visit. Mm. Pinapunta ako dun sa isang site niya sa Clark naman, ano yun, planta ng pagfi-fillet ng pangalan nito, tilapia. Mm. Parang gano'n. Tapos gusto niya akong gumawa ng preventive maintenance do'n tsaka maintenance na schedule. Okay, fine. 15, 20 days ako. Tuloy-tuloy. Ako nag-gasolina, ako gumagastos sa lahat sa pagkain ko et cetera, sa transpo. Mm. Pagdating nung, parang ano yun, parang yung supposedly yung 30 days na yon ano ako, parang assessment. Tapos nung after 30 days gusto nila akong kunin. So, in-offeran ako. Nakalimutan ko magkano in-offer sa'kin pero ang liit lang. Parang wala pang 10,000 o 12,000. Sabi ng Oh, tatay ko, umuwi na lang ako. Bibigyan na lang niya akong 12,000. Sa bahay na lang ako. grabe Anyway, na. nag-resign na lang din ako. Pero ano na yan ha? Galing ka na sa mga iba-ibang job experiences nun. Saan na ba ako nun? Galing na ako sa, hindi ko na matandaan yung pinaka-timeline. It's either galing na ako sa pagpipintura nun. Oh. Pero Galing na kahit ako na. sa pagpipintura. Hindi pa ata ako galing sa pagpipintura nun. It's either una ko yun or pangalawa. So, Parang ganun. doon nila binase kaya syempre sampal. Kala nila Sampal sa kakagandating. mukha yan. Sampal sa mukha Tapos, yan eh, no? ang isa akong mabilis din yung ano, nag-apply ako sa ay alam mo ba 'yan, North, di mo na ata alam 'yun. Alam mo ba nagtinda ako ng ano, naglako ako ng toyo suka sa sa Sa, Balintawak. oh, Hanggang sa Caloocan. ano yan? Ilang buwan mo ginawa yan? Mabilis lang din, isang buwan lang din. O kulang-kulang. Kasi mga 2013 siguro 'yun. Naghahanap akong trabaho. Meron sa amin, planta. Planta din Ah. siya. Manufacturing sa Mamasitas. Tsaka hindi Mm. kilalang ketchup, Ah. hindi kilalang toyo, whatever. Pumunta ako dun sa interview, eh, di ba madaldal ako. Mm. Kahit lingid sa kaalaman ng mga kasama natin, madaldal ako. Di nakipagkwentuhan ako dun sa interviewer. Anong nangyari dun sa interview? Nagdaldalan. Medyo nakakuha ko yung loob. Ang sabi niya, Ah. "Gusto mo bang mag-sales manager?" Sabi niya, "sa Manila." Sabi niya tungkol sa ano. Basically, nag-apply ako sa processing, ta's nung Mm. nakita niyang madakdak ako, Ah. naboka, sabi Galing niya, ka sa "Papasok sales. kitang sales manager sa ano, sa Marikina." Sa Mm. Marikina ba 'yun? Hindi, sa Marikina lang ako tumira. But anyway, basta sa Manila. Tapos pagdating dun siyempre hindi man ako puwedeng humawak ng mga sales na hindi ako nagse-sales na hindi ko alam yung ruta. Mm. So for the first parang, 30 days gano'n, naglalakad ako sa Balintawak, sa Caloocan, ang dami kong palengke iniisa-isa nun. Tapos yun nga naglalako ng toyo, naglalako ng ketchup, naglalako ng mamasitas. So ang target market niyo yung mga small businesses, mga Oo. Yung palengke, mga stall sa sari-sari store. Balintawak, yung mismo nakikita mong mga maliliit na ano dun, maliliit na tindahan. Pati yung mga palengke sa Tondo, pati palengke sa may Caloocan, yung pinupuntahan namin yun. Masaya din. Meron dun isang hindi ko makalimutan, nilalapitan ko pa lang sinisigawan na ako, eh. Pangit kasi yung reputation nung kumpanya, eh, sa totoo lang. Laging kulang yung stock or hindi Delivery. dumarating ta's napapasukan. Okay, okay. Parating pa lang ako suot-suot ko yung, "Sa ano po?" Sabi ko, kayo pinagsisigawan ako, akala ko pahabulin ako. Ikaw pa ba pagdidiskitan? Sabi ko, ayos din. Enjoy din kahit papaano. Experience din. Ba't tinigil mo na? Nanawa ka din. Ang tagal, eh. Kasi ang usapan namin nung sa Pampanga pa lang, sabi like 2 weeks, 2 to Mm. 3 weeks darating na yung pinakapapalitan kong manager dun, magte-turnover sa'kin. Eh, umabot na ng mahigit isang buwan. Tapos 'pag umuwi na ako sa Pampanga, sabi ko, "Ayoko na, masyado ng Mm. matagal." Sabi ko gano'n. Eh, it turns out pala nagkaproblema yung sales manager na nandun, nasa Visayas ata or Mindanao, I forgot. Hindi Mm. siya nakauwi agad. Kaya hindi siya nakapag-turnover, nagkaproblema siya dun sa site yun. Eh, wala na, ayoko na, eh. Alam mo naman tayo 'pag nagbabay na limot. Wala na. Sorry po. Yun. Maganda siguro, Toti, bigyan mo sila ng brief introduction. Hindi brief, ha? Brief introduction. Teka lang. Teka lang. Ako hindi ako pwede gawin yun. Naka-boxers lang ako lagi. Boxer
naman to eh. Boxers lang. Tas Pag butas. malinis to, kaliligo ko lang eh. Kahit hindi maamoy sa camera, naligo muna ako para sure. Brief introduction sa Sa bilang isang toti about sa background ko sa nag-graduate, job description, tapos Anyway, ayan, paano ba? past jobs na Full name takal ko, natin. Aristel Aaron De Leon Sevilla. Or pwede nyo akong tawagin sa Toti, Binatoti, or Igorski. Galing akong Pampanga, pumunta ng Maynila. Kami palipat-lipat din ako na school nung college bago ako napunta sa Mapua. Nasa UST ako. Ang unang-una ko, I took up BS Biology. Dahil kaya ako nag-BS Biology, wala akong balak mag-doktor kasi yung tropa ko nung college, yun din, BS Biology ang nilagay niya dun sa application form niya. So ako din yung nilagay ko. Hindi ako nagtagal sa UST dahil sa Ragnarok. isa lang ang pinasa ko nung college nung sa UST, which is PE. Dahil yung professor ko sa PE, coach ko sa soccer team dahil nag-apply ako ng soccer team ng BS Bio noon. Kaya niya ako pinasa. The rest, bagsak na ata ako na lahat. Wala akong pinasa kasi Hindi ka pumasok. Pumapasok ako, natutulog ako sa classroom basically kasi 3 araw na ako galing sa computer shop tapos didiretso ako sa sa school. Partida pa nung kasama ko sa bahay yung ate ko. Ay hatid ako gagawin ng ate ko dahil di ako pumapasok. Kaya hatid ako sa building ko, hintayin ako pumasok. Pag alis niya, lalabas uli ako, babalik ako sa computer shop. So long story short, tanggal ako hindi pa ako na-kick out eh. Hindi kagad kick out eh. Pero nag-decide nga yung parents ko dahil di naman ako nag-aaral. Babalik ako sa Pampanga. Tapos pumasok naman ako sa Holy Angel sa Pampanga. Nag-take naman ako ng BS Psychology. Yun naman, habang nasa Holy Angel ako. Parang sabi ko, ay gusto ko bumalik ng Manila. So nagkipag-deal ako sa parents ko. Pag maganda yung grades ko, magbabalik ako ng Manila. Luckily enough, okay naman yung grades ko. So pumayag sila. Paglipat ko so naghanap ako ng Manila uli, nag-exam ako sa FEU. Sa baba ako nag-exam. Nag-exam ako marami akong pinag-exam, nakalimutan ko na yun. CEU pa ako. Kaya lang ako napunta sa Mapua, nag-exam ako sa CEU. Ngayon, ang ugali ko kasi kahit saan ako pumunta, kung saan ako pumasok, hindi ako normally doon lalabas, maghahanap ako ng ibang iikutan. Dumaan ako sa beer garden eh. Di ba pag CEU, yung tuturo sa'yo, di ba? Pupunta ka sa Loton, dadaan ka sa may beer garden, sa CEU. So nag-exam ako sa CEU. Nung pauwi na, syempre hindi na ako doon dadaan kasi hindi ko nga ugaling na. Nagkataon, nakita ko yung Mapua. Ano yan? CEU, sorry CEU. CEU, sorry. FEU. Hindi, sa Lyceum, sorry. Lyceum. Lyceum. Sa Lyceum. So, doon akong beer garden, nag-exam ako sa Lyceum. Yung Lyceum, kaya alam ko, may kamag-anak akong graduate doon, sinabi nila, try ko daw. Nung pauwi na, nakita ko yung Mapua. Wala akong idea kung anong Mapua na school. Tapos, since nandun na ako, pumasok ako, tapos nagtanong ako kung paano magte-take ng entrance exam, etc. Hanggang yun, nakarating ako Mapua, nag-enjoy naman dahil masaya yung way back natin ng mga 2004, 2005, hindi pa katulad ng Mapua ngayon na medyo girly. Hindi naman sa ayaw natin. It's just that iba yung kasi yung parang Mapua is puro lalaki, puro haragan yung nandun eh. No. Coming from Busconia naman ako nung elementary, sanay ako sa puro lalaki ng Busco. Kaya medyo na-enjoy ko. And then sakto nga, sa dorm, tayo din ang magkakasama doon. Medyo pakapalan din ang balat. Kaya maganda, nag-enjoy ako. Kasi I think yun yung nagpa-stay sa akin sa school eh. Kasi nag-enjoy na ako doon sa mga kasama ko eh. Kasi nung nasa UST ako, medyo hindi, kaya siguro na-addict ako sa computer na. Nung pagpasok ko kasi ng ng UST, medyo sila mayaman sila boy. hindi ko sila maka-jibe eh. Nung isang sem lang ako sa UST, ang tropa ko doon na parang naka-jibe ko is 2 Koreano. 2 pure Korean pero laking Pinas. Mas cowboy pa sila doon sa mga naging kaklase namin. Kaya mas nakaka-jibe ko sila. Pero hindi ako parang hindi ko nakita talaga nag-fit in ako doon eh. Kaya siguro hindi ko rin na pumasok. Although maganda lang, nakatropa ko noon. Dahil ang nickname ko is Tong. Ang tropa ko doon na Korean, si Kang tsaka si Wang. So pag tinatawag kami, si Tong, Kang, Wang kami tatlo. Nakakatawa. Bait din yung mga Koreano na yun eh.
Dalawang Koreano yun? Dalawa pure Korean sila. Pero Hmm. laking Pinas. Okay. Kaya lang hindi naging natuloy-tuloy yung pagtotropa namin. Nung at a certain age, kailangan nilang bumalik ng Korea, di ba? Ah, For parang sa military service. military service. And then, nakita ko pa pala yung Wang. Mm. Nakita ko pa yon after a few years sa TV. Mm. Nahuli silang nagmamariwana, kinulong sila. Nahuli sila. Naalala ko bigla. Nakita ko sa TV, sabi ko, kilala ko to ah. Namumukhaan ko, tapos nung kilala ko, sabi ko, ito yung tropa ko sa UST na ano sila, na yun, Bypass? nagpapat session sila. Ah. Nagpapat sila, nagpapat session. Ano ba? Ano ba sinasabi ko? Yun, tapos yun, nakagraduate, natapos. Nakapag-board exam, 2 beses ako nag-board exam. Yung first take ko, sure yun, hindi ako papasa dahil nag-review ako the night before eh. So, mahirap pumasa yata ng board exam pag night before ka lang nag-review. Wala kaming ginawa kundi mag-inom-inom. Tapos, yung second take yun, medyo, a week before or 10 days before, nag-ano na kami noon, medyo nag-focus na kami, nagbasa-basa. Luckily enough, pasang-awa naman. Pasang-awa lang ako eh. Pasang-awa lang ako sa board eh. But at the end of the day, ganun pa rin. License pa rin. License pa din yan, di ba? Kahit pasang-awa But, man yan. sa totoo lang, sa Pilipinas lang ko lang nagamit yung license. Dito ngayon sa Middle East. Anyway, pang-iwan sa guard. Dagdag pang-iwan sa guard. Kailangan mag-park. Iwan mo yung license mo. Paso na yung license ko. Hindi na ako nag-renew eh. Simula nung umalis ako ng Pilipinas, wala na ako ni-renew eh. Wala nga akong driver's license eh, kahit nagdadrive ako sa Pilipinas. Bali 4 years na ako ng driver's license. Pati ME license ko. Ayoko. Pag uwi ko siguro, i-renew ko. Pero Hindi ko naman magagamit na kamo eh. Di wag mo muna renew. Kailangan ba? Alin yung? Na-renew mo siya ME? lagi? Oo. Hindi. Nawala na akong mag-renew. Yung yung ginagawa sa atin ngayon na mag-take ka pa ng lessons. Ewan ko kung natuloy yun. Parang refresher. Hindi ko naman nagagamit yun eh. Alata naman pinahipirahan lang. Anyway. Kasi nung magre-renew ako isang beses, hiningan ako ng ang tawag doon, yung Certificate of Good Conduct. Good conduct? Tapos pupunta ka pa ng agad, school mo. di man nila ako kilala. Alam nilang good conduct ako. Malay mo nilang nagwawalang yan ako ng ilang taon. Pinagbayad pa ako ng 150 ata yun. Nangyari din sa akin naman sa LTO. Yung tawag dito, check ka kung nagda-drugs ka o drug test. Drug test. Nakita ko lang yung doktor may checklist. Ikaw ba gumagamit? Hindi po. Chinik niya na o sige, punta ka na sa sunod na window. Kaloko. Pati yung medical, di ba? Yung yung sa eyesight. Yun, isa pa. Natatanda ko nun, di man ako chinek eh. Tinignan lang ako eh. Siguro nakaganon yung mata ko, kung nakaduling, baka tanongin, baka hindi ako. Pero wala naman. Tinanong din ako eh. Anong grado ng mata mo? Hindi ko po matandaan kung 130 o 180. Sige, 130 na lang. Buti naman madaling kausap dito. Salamat sa mga tao sa gobyerno natin, madali kayong kausap. Sabihin mo na yung 250 mo pa medical, okay. Okay na. Parang gutom na si Doc eh. Parang nakikita ko, nanginginig na yung kamay. Diabetic ata eh. Magla-lunch break na kailangan ng kumain. Uy, nabutan ako na ng 7 na natapos yun eh. Pero magkano raw kung muna lisensya ngayon? Inaintindi ko pag uwi ko, kailangan daw, babalik ako sa student boy. Talaga? Ganun ang tinisabi sa akin. Kasi 5 taon nang paso yung lisensya ko eh. Oo. Parang babalik ako sa umpisa. Wala na atang lisensya sa recto, di ba? Wala. Naloko na. Magano ka pa dyan? Ilang hours yata yun na lesson? Okay, kaya mo naman. Hindi yun eh, yung hassle eh. Actually, umuwi na ako dati para yung huli kong uwi, hindi, second to the last kong uwi, dapat magre-renew ako. May walang no-show na eh. Sorry, mali, pero nagpipixer kasi kami kasi wala kang time eh. Sabi ko kahit magbayad ako sa 10,000, wala na akong pakialam, basta wag na lang ako istorbohin na. Hindi na raw pwede. Sabi ko, hindi na. Ilang araw lang tayo dito, magbabayad pa ako. Sayang oras. Di ba, ang uwi ko, mabilisan lang lagi. 10 days, 15 days, 5 days. Tapos guguguling ko sa LTO. Wag na. Kesa magpagod ka, bayad mo lang sa driver. Hindi, ako pa rin nagdadrive.
pa. Di pa naman ako nababangga sa awa ng Diyos. Okay pa naman. Tatay ko lang, bad trip na bad trip airpods ko dahil kalat-kalat ako sa Pampanga, wala ako lisensya. Meron naman ako lalagyan ng license, may nakalagay na 500 para pag Galante ka, License. 500 ha. Sabagay, wala ka lisensya eh. No? wala. Mahal yun, 5,000 ata, tsaka impoundment ang ano eh. Oo. Ang walang license eh. Pagpasok, 200 lang sa akin. Oo. may maganda, may naka-safety lagi. Pero, nung mga huli ko kuya, bilib ako sa mga actually, ilang beses kaming na-stop. Ano Mm. naman, ibang violation naman. Pero hindi na talaga sila tumatanggap din. Siguro mga Oo. 3 times. 3 times. Nadaan sila sa pakiusap. Nung isang beses nagkamali ng right turn ata si or left turn whatever. Tinigil kami. Tapos pinakausapan ko lang, sabi ko sir, nagmamadali lang kasi kadarating ko lang sa airport, ito yung ticket, pasensya na, sabi ko ganyan. Tapos nung una ayaw, ano naman tayo, alam mo naman tayo, magaling naman tayo makiusap lalo pag tayo nasa mali. So sir, pasensya na, ganito, explain, nagmamadali lang, etc. Tapos pumayag, sige, sabi niya, ingat na lang po kayo kasi ganito, sabi ko. Tapos inaabutan ko, ayaw tanggapin. Oy, good, diba? Nakasulok na kami noon. Wala kami pinatabi niya na ako eh. Nasa tabi na kami ng daan eh. Nakatago na kami, kumbaga wala naman ibang makakakita. Inaabutan ko, sabi ko ba, sir, pasensya, pamperienda lang. Sabi niya hindi. Tapos mga 2 or 3 times pang ibang violation. Sabi ko, ayos din. May improvement din sa psychology ng mga ano natin, ng mga police at enforcer ngayon dahil siguro maraming nasasampulan na gumagawa ng masama. Which is good. Kaya nga. Yeah. Good. Okay na din, di ba? Dati nung college ka, anong klaseng estudyante ka nung ano tayo, nasa Mapua? Nung engineering na yung kinukuha mo? Kung ito yung pinakamasipag tapos ito yung pinakamatamad, siguro mga nandito tayo. Konting-konting tapilok na lang natin na ako sa pinakatamad. Yeah. Sabi mo na lang na responsable. Yeah. ano lang eh, kumbaga magaling lang tayo maghabol. Isang term na maraming bagsak, sigurado next term mag-aaral ng konti. Actually, hindi naman mag-aaral eh, papasok eh. Yun yung pasok. Yun yung main thing sa college ka, papasok. Hindi mo naman kailangan talagang unless gusto mo maging dean's lister or whatever. Yeah. Kung gusto mong pumasa ng college, that's the only thing you have to do. Pumasok ka lang kahit di araw-araw, kahit 3 times a week, yung twice a week, pasukan mo. Kasi hindi ako nakatapos, in retrospect, hindi ako nakatapos ng 1 linggo na pinasukan ko lahat ng classes ko. Wala akong matandaan talaga. Ang hirap na. Lagi tayo may absent sigurado eh. Ba't makakapasa ka pa rin? Tsaka yun, buka-buka, marami tayong naging kaibigan na prop. Saka may mga may mga yung pasulat sa attendance. Sulat mo naman ako sa attendance. Pero never naman ako nakaka-status na kick out. Kasi nga, ganun nga ang gagawa ko. Pag marami akong bagsak, the next term, sigurado babawi ako. Ang pinakamalala akong term, luck eh. Kumbaga sa busoy, luck. 4 na 5, 1 3. Ewan ko si mga school, di ba baliktad sa iba? Sa Mapua kasi, pag 5, bagsak ka. Tapos stress. Pasangawa. Ako, luck. Bonus. 4 na 5. Tapos 1 3. Tapos gano'n, unti-unti. Palit-liit. Basta next time, papasok para babawi. Hanggang matapos, no? Sinerte, nakatapos naman kahit pa paano. Ano lang eh, like, kung meron man manonood dito na nag-aaral o mag-aaral sa Mapua, kung ganun pa rin ang sistema doon. Kung gusto mo lang pumasa talaga, pumasok ka lang, yun lang muna mong gagawin. Kasi sa gusto mo naman, matututo ka eh. Tsaka makakita ka ng, maging ano kayo sa mga prop nyo. Kasi ang isa siguro natutunan ko sa Mapua na dinala ko, kung paano, marami tayong mabait na prop, pero marami kasing malakas ang trip na prop. Yun siguro yung pinaka-term na magagamit ko na malakas mag-trip. Malakas mag-trip na prop. Pero basically, yun din ang dadalhin mo sa trabaho kasi mas maraming malakas mag-trip na boss. Totoo yun. Kumbaga part ng training yun sa Mapua, na marunong ka na pag naalam mo ng laruin yun, mas madali ka nang makipaglaro pagdating sa labas. Yun yung maganda din. Aside from the books. Yun yung maganda na sa training din ng college natin eh. Kaya kahit sabihin ko na nag-drop out ako, ang dami kong natutunan. Kasi, alam mo yun, lalo na yung pag-beat ng deadline. Yun. Isa sa strengths natin yan eh. Sa cramming. Tanda mo na nung pag yung sa mga lab report,
Walang tulugan. Ang lab report mo, submission Biyernes, lasing ka mula Lunes hanggang Wednesday. Thursday ng gabi, magdamag kang gagawa ng lab report para sa Biyernes. Nagsasabay pa yung lab report tsaka plates. Pag minalas ka, pag medyo alat-alat ka sa scheduling, yung plates mo, ay yung drawing mo tsaka yung laboratory mo sa physics, isang araw lang. Isang bagsakan. Thursday mo, walang tulugan. Pero kung tutusin, ganun ang feeling ko. Hindi actually yung academics ang pinaka dinala ko sa mabuhay. Yung kung paano ka makipag-deal sa tao, dun sa mga higher ups mo, kung paano mo. Kasi ako, hindi swerte rin ako, either swerte rin ako or nagawan ko rin ng paraan na halos lahat na nagiging boss ko. I always maintain na meron kami mutual respect na hindi ako kahit boss kita, pwede tayong magtrabaho on the same level na magiging productive sa atin dalawa. Sa school din kasi ganoon din. Meron din ako na mga kadikit na prof. I think naman kung makikita na tulad nila Sir Nasi, sila Sir Shano. Kahit naging tropa ko sila, never nilang nakita na yung sumobra na ba ako, yung parang masyado ng feeling close, out of the line na tretuhin dahil tropa lang, parang ganoon. Which is, nadala ko na rin hanggang trabaho sa lahat na napasukan ko. Kasi ang mahalaga din sa mga prof natin nun, kahit close ka, dapat nagde-deliver ka ng mga requirements mo. Kasi kung hindi, bagsak ka din eh. kahit anong gawin mag... Si Sir Nasi, tropa ko na binagsak pa ako eh. Diba? May ganun eh. Ang dami ganun. Kaya din ako na-delay nun. Si Sir Valverona, kakilala na ako. Binagsak pa rin ako nun. Kaya, ang bago ko graduate, isa na lang subject ko eh. Binagsak ako na Sir Valverona. Dali. Sa akin din eh. Nung nag-electrical ako, bago ako umalis na electrical engineering, ano yun? Last sem ko doon, kaisa-isa na dapat ko ipasa, tropa ko yung prof. Tapos bagsak ako. tapos nung term after nun, nagsasorry siya sa akin, sorry ikaw kasi hindi ka pumapasok. Pero kahit pa paano mo kasi balik na rin, pag binagsak ka naman ng prof mo, talagang kasalanan mo. Wala. Kahit anong dikit mo sa prof, kahit anong niyan, siyempre, pag bumagsak ka, walang ibang may kasalanan nun, ikaw lang. Oo, ikaw lang. It's either di ka nangopya, hindi ka pumasok, hindi ka nag-aaral. Wala ka ibang tuturuan so kundi ikaw lang. Sira ulo ka na pag may sinisigang iba dahil bumagsak ka. Pero hindi, may mga kaso din sa atin na parang na-trip talaga, kahit puro pasa, tapos bigla ka na lang napag-tripan. Kay Sir Mortera. Oo nga pala, no? Di ba, binagsak ako doon sa lecture. Kasi na-perfect ko yung exam. hindi po ako magaling kaya ako na-perfect yung exam. Nagkataon lang yun, nakuha akong OT. May isang po may tinatawag na OT or Old Testaments. Yung mga copies yun ng mga lumang exam. Mabibili mo yun dun sa Xeroxan dati na wala na ata ngayon. No? Wala na. Clear na yun. Nagkataon yung nabili kong OT, yun yung mismo exam. Ako naman si Ungas, imbis na palitan, dahil tamad ako, kinopya ko 1:1 o 100 yung exam ko. Nagalit yung isang terror na prof po yun sa mga ME eh. Sa course nila, anong course kasi nga ako nun? Sa pinaka-hinahawakan niyang course, parang okay lang yun. Sa ME. Communication sa ME dahil parang sa basketball, parang gano'n eh. Anyway. Kompetensya eh. Sino si Sibilia? Ako po. Walang nagpe-perfect ng exam ko. Ayun na, bagsak ako. Di ba? Sarap. Perfect ako sa exam, bumagsak ako. Di ulit ako. Pwede ako magreklamo. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa din na, ay, kinopya ko po kasi yan dun sa OT. Wala. Caught in the middle. So, tanggapin mo na lang. Bawi na next time. Next time, gawin mo 99 na lang. Ay, kahit pa paano naawa naman siya sa akin, pinasa niya ako sa lab. Hindi naman double kill. So, okay lang. Pinasa niya ako sa lab, pinatay ako sa lecture. Okay lang, mas mura naman yung lecture eh. Di ba mas mahal ang lab? Mas mahal lang. Ang daming fees nun eh. Okay na din. Not bad na compromise. Toti, di ba ngayon, nandiyan ka sa Land of the Camels ka mo? Land of the Camels sa UAE. Oo. Anong nagtulak sa iyo para pumunta ngayon diyan? Dati, wala akong balak mag-abroad. Sa tingin ko naman okay naman sa Pilipinas eh. Then nung nag-work na ako, katulad nga nung sabi ko, palipat-lipat ako ng work, di ba? It's because medyo sheltered ako lumaki, sa totoo lang. Halos naman tayo. Anyway, ako eh. Nandiyan lagi yung parents ko kasi,
kung merong super supportive, sila super supportive tas 3 yung kapa pa, super parang gano'n. Like nagtatrabaho na ako, humihingi pa ako ng pera sa kanila sa gano'ng level. Tapos kaya palipat-lipat din ako sa work kasi it doesn't matter kung umalis ako ng trabaho, wala naman akong responsibilidad. Ay, matanggal akong trabaho, uuwi ako, tapos. Nandun pa rin, bibigyan pa rin ako ng pera. Gaya nga ng sabi ko, isa kong work, susweldohan ako ng 12,000 starting. Ang sabi sa akin ng AirPods ko, umuwi ka na sa bahay, bigyan na lang kitang 12,000. Parang gano'n. Oo. Nung medyo mga around 2014, 2015, ayoko na, parang hindi naman sa nabobore, parang alam ko walang mangyayari sa akin kasi walang pressure eh. Oo. Dati pa ako muntik makapag-abroad, yung naging boss ko sa Makati, medyo nagustuhan niya rin yung way ko ng pagtatrabaho. Tinawagan niya ako para magtrabaho sa Dubai. Tas ganito yung offer. Parang that time, in-offer sa akin mga 50. Nung time na yun, pag kinonvert, 50,000. Tas sinabi ko sa papa ko, ang ganun uli, sabi niya, kung di ka rin kikita ng mga 100,000 sa pag-abroad, pagka na umalis, parang ganun. Di sige, pinabayaan ko na. And then, tinitingnan ko, wala din talaga nangyayari. Ang naging ending, kinausap ko AirPods ko, niyaya ko. Ang AirPods ko kasi tsaka ako, medyo close. Nagiinom kami. Inupo ko yung AirPods ko, niyaya ako mag-inom, tapos kinausap ko maasinsinan. Sabi ko, paalisin mo na ako. Kasi, kung di ako umalis dito sa Pilipinas, walang mangyayari sa akin. Kasi wala akong wala akong accountability sa sarili ko. Wala akong pakialam, kahit anong mangyayari sa akin eh. May Wala trabaho namang ako, wala. personal Life growth. will be the same. Hindi kumita ko, hindi, it will be the same. Lagi ipo-provide ng papa ko. Sabi ko, na-appreciate ko naman 'yon, but kung gusto mo talaga akong like mag-improve as a person, as a man, kailangan ko umalis. Oo. Kasi walang mangyayari sa akin din. So 'yun, okay naman siya, naintindihan niya naman yung point ko. Doon din ako umalis. So 'yun yung purpose ko. Which is, ang nakakainis, pag alis ko noong 2050, nung ino-offeran ako boss ko, parang so yun nga, 50,000. Pag alis ko, una ko muntik ang naging trabaho ko, ganun din, 50,000 din ang ending. Kung kinuha ko yung luma, di sana tumaas na yung sahod ko. Mga nasa ang 80, 90, ganyan. Nag-start din ako, ganun, sa 50. Pero naman, nag-improve naman yun. Not bad, di ba? Di naman Nung lahat starting, may kapasidad na Pero magtaktik kasi, eh. sa totoo lang, kung iisipin mo, maliit lang dito yun. Sa totoo lang. Totoo. Hindi naman sa I know merong ibang mga mas maliit doon yung starting, pero kasi kung susumahin mo lahat ng gagastusin mo dito, hindi nung punta ako dito, ayokong gumastos, Century Tuna, ₱70, alam mo tayo sa pagkain. Yung ₱15 na siomai, kung pwede tawaran ng 12, tatawaran natin yun. Tapos pagpunta ko dito, Century Tuna, ₱70. Tabo, hindi ako bibili ng tabo dito nung umpisa ko, tsaka timba, nagpakuha ako sa construction, di ba? Sa construction kami. Bumili akong timba, 20 dirhams, bali that's around ₱240 for timba. Sabi ko dun sa technician ko, pag pumunta ka sa site, harap ka ng lalagyan ng pintura. Linisin mo na lang dahil kailangan mo ng timba. Di ba yung malalagyan? Pilipino din yung mga yun, Pilipino din. Yung nakasama ko dito, yung mga una kong technician dito, Pilipino din. Tapos yun, kaya siguro ako nagtagal din sa work dito, yun, swerte din ako sa boss ko na Dahil ako kasi, ayoko nang ino-observe ako sa trabaho. Yung boss ko, meron, output kami, nagkakaintindihan kami na pag binigyan niya ako ng gagawin, bibigyan niya lang ako ng date, tsaka kung ano yung gagawin. Tapos, wala siyang pakialam kung anong gagawin ko prior to that. Basta importante, on that day, nandun yung output ko. So, yun, unti-unti, tumaas yung sahod din, taas din yung posisyon. Medyo comfy na ngayon. Kaya gusto ko na umuwi. Gusto? Bakit? Comfy na ako eh. Kasi yun, isa yun sa mga isa yun siguro sa mga tawag dito. Sa mga sinasabi ng papa ko na very risky ako. Every time na comfortable na ako, ayoko na. Kasi wala na akong, hindi ko na ginagawa like now, dahil for the last few months, wala na ako, wala na yung puso ko dun sa work. Kasi wala na ako natututunan bago. Wala na akong nababago experience, wala nang bagong challenges. Ang nangyayari na lang, irate na lang ako sa mga paulit-ulit na kliyente na hindi mo alam kung ang utak nasa ilong o nasa talampakan o ano. Okay na yan. Tawag dito, kung saan ka komportable. Yung mga hindi kasi nakakilala kay Toti, medyo laging gusto nito may toil. Kung saan ka komportable, bala ka na.
Ano na? Kung saan ka komportable, doon na sundan mo. Di ba? Di Ano naman, it's a kasi, well, like, matter, sorry. dala ko pa rin naman eh. Dala ko pa rin naman yung safety net ng parents ko na kahit anong mangyari. Although, yun din yung dahilan. Kaya ako nakakasiguro, nakakapag-decide ng madali at makapag-risk. Kasi alam ko may safety net ako sa Pilipinas eh. Although, ako na yung responsible sa parents ko sa Pilipinas. Pero, madali kasi sa akin mag-move from alam ba, from this work. Alam ko, hindi ako natatakot umalis kahit COVID. Hindi naman kasi, although hindi ako masipag, hindi rin naman ako tamad, pero pag alam ko, pag when it counts, pag kailangan mo ng kumilos, kikilos ka, Totoo. hahanap ka ng paraan, parang gano'n. Oo, totoo yun. Isa din sa maganda yun na ewan ko, hindi naman sa lahat, pero parang ako personally, isa sa nakita ko na yun din yung natutunan ko sa inyo, sa mga kaibigan ko sa Mapua. Kasi hindi naman din ako responsable nung bata ako eh. Kung may sira-ulong bata, isa na ako. Yung lagi nag-guidance. Naku. Pero at least, di ba, nakilala ko kayo na nakita ko kung paano yung tama maging responsable. Plus, nung nag-graduate na, nakita ko responsable din kayo. So parang in-admire ko yun. Sabi ko, maganda din na may kaibigan ka na ganyan eh. Kasi mapupush ka din eh, no? Oo, kadami nating kasama din na katulad din nating kalat lang din na parang wala ring, parang ang hindi maniniwala mga prof natin nag-graduate tayo eh, pero madaming mga boss na. Si Paison, di ba? Oo. Isipin mo si Paison. Shout out, Paison. Shout out kay Paison na napakayaman, sarap nalasing tayo nung isang araw. Tapos sarap inom namin, sabi namin 3 lang, naging 6 eh. Hindi ka na natuto, alam mo na yan eh. College pa lang, ganyan na eh. 2 battles. The legendary 2 battles. The legendary 2 battles. Isa din sa mga bilib ko sa mga kasama natin yung si Eton. Yun din, pagka-graduate, di ba, ano din yan, kumbaga, school bukol din. Pero pagkalabas ng college at tapos ata ng board niya, rekta yan, ang daming schooling na ginawa nun. Talagang ano din. Talagang hinabol niya, pinilit niyang makahabol dun sa mga pinabayaan ng college. And ngayon, Diyos ko, kumikita limpak na limpak sa lapi yun. Wala man na. Wala man ata kalahati sahod ko sa sahod. Safe to say na in-enjoy lang natin yung college life natin. At least ngayon, matino na tayo lahat. Parang kung kasi gagamitin mo yung college time mo na puro aral, parang sayang eh. Sa akin sayang. Ako ewan ko, siguro kaya ko lang sabihin ngayon dahil wala pa. Pero kung may anak ako tapos gagawin yung pinagagawa, siguro matatawa lang ako. Hindi masiguro ako magagalit eh. Kaya nga. Kasi ganun din eh. Kasi pagkatapos nun, pagdating, hindi pa naman kasi seryosong buhay ang college eh, tsaka high school. Oo, totoo yun. Hindi pa seryosong buhay. May may quote galing kay Elon Musk. Ay kay Elon Musk tuloy, kay Mark Cuban na you're allowed to fuck up within your 20s. Then after 30s ka na, dapat maayos mo na buhay mo. Yun yung niya sinabi niya. Kasi si Mark Cuban, party goer din niya ng bata, di ba? Pero ang bata niya naging millionaire. Pero actually, nung mga nag-a-apply ako ng trabaho, isa yun sa mga sinasabi ko during interviews. Pag tinatanong, bakit ganito yung grades mo ng college? Bakit ka ganito ka, padami mong bagsak, bakit ganito? Sabi ko, wala, nag-enjoy lang ako ng college, sabi ko. Ngayon, tapos na ako, nalabas ko na sa system ko yun. Pwede na ako magtrabaho ng maayos. Kesa ngayon ako magloko, parang ganun sinasabi. Effective naman, natatanggap naman ako doon sa iba kong application. Kung naniniwala naman sila sa pinagsasabi ko. May conviction naman eh. Convincing naman. Nag-callback naman sila. Hindi naman sinabi sa legendary na don't call us, we'll call you. Merong gano'n. Pero meron ako in-apply nun. After 3 months, tumawag, natanggap daw ako. Sabi ko, may trabaho na po ako. Ngayon lang kayo tatawag after 3 months. Sabi ko, ma'am, skala ko po, hindi nyo ako tatanggapin. 3 buwan na po eh. Sabi ko, after 1 month na hindi nyo ako tinawagan. Hindi, consider ko na hindi nyo ako tatanggapin. Hindi raw pala, malaki lang yung pooling nila. Grabe, 3 buwan. Tagal na. Siguro nag-intay yun ng mga alis talaga na isa-isa. Mag-iintay ng 10 roster spot. Mga ganun. Pero 3, Diyos ko,
Minsan yung inaano ko yun eh. Yung inaano ko sa mga ina-applyan. Kahit ako nung nagpa-apply ako dito, pagka ayaw ko Mm. na, sinasabi ko na on the spot. Kasi nung time na naghahanap kami ng technicians, ako nag-i-interview dito. Mm. Pag hindi kita tatanggapin, sasabihin ko na on the spot. O kaya Oo nga. after a week, sabihin ko. Kasi kawawa yung iba eh, yung talagang umaasa lalo sa mga work. Kasi Oo. marami rin ako nakita na talagang devastated pag di sila tatanggap sa work eh. Lalo na yung naghihintay ka, hindi mo lang kung matatanggapin ka o hindi. Sana ako yung mga HR na pag sinabing tatawagan ka, talaga sabihan ka man lang. Oo nga. Ako na Kawawa din bakit ano. ka hindi ka tinanggap. Kasi helpful din yung kung tutuusin eh. Kasi ako nabasa ko yun summer. Kaya nung nag-i-interview ako dito tapos hindi ko tinatanggap, sinasabi ko sa kanila bakit. Hmm. In the best way na pwede. In the best way na pwede kong sabihin. Siyempre. Siyempre, hindi naman barubala na palpak eh. Kaya kasi hindi naman gano'n. Siyempre, explain mo sa kanya na kasi ganito yung hinahanap namin. Baka kung pwede ganito. Ano lang din. Respeto din. Pero usually, mga nag-a-apply sa'yo, mga Pilipino o mga halo-halo Pilipino na din yan. talaga hinahanap ko talaga. Hindi ako naghanap ng Okay. ibang lahi. Mahirap eh. Ibang lahi na kasi yung foreman ko. Hindi, ibang lahi na kasi yung foreman ko. Kaya ayoko ibang lahi pa yung. Kasi ibang lahi na iba kong technician eh. Pero ngayon, wala akong problema kasi ang naging ending, ang kinuha kong technician, dalawang pinsan ko din eh. Swerte Naisapasok ko nila. sila dito. Naipasok, no? Mm-mm. Toti, bukod sa pagiging boss dyan, di ba, nahihilig ka ngayon sa sa stock trading. Enlighten mo naman kami kung ano yung mga naging mga nagtulak sa'yo para mag-stock trading. Dati pa ako may alam meron na akong idea sa stock trading nung nabasa ko yung book ni Boss Sanchez. That was maybe matagal na men, siguro mga 2012, 2013. Yung sa maid niya, something, basta, may book si Boss Sanchez eh, tungkol sa nag-i-stock market yung maid niya. Ngayon, last year, nag-iisip ako nung anong pwedeng pagkakitaan. Like I said, actually, hindi lang naman recently na medyo nabobore na ako sa trabaho. Maybe 1 or 1.5 year na. Tapos, nag-iisip ako ng pwedeng pagkakitaan. Nakita ko yung stock market. Last year, bandang February or January, nagbasa-basa ako sa kanya. And nakita ko nga, medyo promising. Sabi ko, okay to. Mukhang maganda nga. Mukhang maganda kitaan. And dahil ako talaga by nature, mahilig din ako magsugal. By definition kasi, pag baguhan ka pa lang, kahit sino kausapin mo, sasabihin sa'yo, ang stock market ay sugal. Yun ang sasabihin nila. Diba? Which is eventually mali naman. But anyway, so start ko sa February and then March mangyayari yung COVID. So magi-start ako doon, nagpasok ako ng maliit na pera, pabagsak yung mga nawalan ako ng gana. Which is the biggest mistake na ginawa ko pala. Kasi pagkatapos ng COVID, doon nagbagsakan, after noon doon nag-angatan. March, April, May, June, July, August ang merong pinakamaraming perang nagawa sa stock market sa Pilipinas. That time, ayaw ko sa local. Pilipinas lang pinapanood ko na. Nawalan ako ng gana. Up to November, all the months between March and November, medyo nagda-double lang ako into tingin-tingin, basa-basa, pero hindi talaga ako pa-participate. Tapos, itong November, nag-decide uli ako na pasukin uli. Tapos, napunta ako, napunta ako sa eToro. Mas mabilis dihamak ang pera sa eToro. eToro is a trading platform, global trading platform. Open siya sa halos lahat ng markets, UK markets, China markets, Hong Kong market, US market, etc. Meron din siya sa mga commodities like sa oil, sa metals, etc. Halos lahat. Tapos forex. Talagang na-hook ako nung bandang December na sa forex. Kasi ang dali ng pera sa totoo lang, high risk, high reward yung forex eh. Pero yung una ko natalo ako dahil nangopya ako ng ibang tao. Yun yung pinakong mali. Hindi trade copying, iba yung copy trading. Pero merong nagsabi na ganito ito mangyayari. And kasi that guy for like 2 weeks, lahat ng pinopost niya, lagi nag-gain. Parang lagi siyang kumikita. Magaling din siguro. Nagkataon lang na tinamaan kami. But nung nagsabi siya ng ganon, sumakay ako kasi madalang lang magbigay ng tip yun eh. Lagi yung post nun gain eh. Lagi lang nag-gain gano'n. Tapos nagbigay siya ng tip. Sinundan ko. Sunog ang $700 ko in like 7 days. Nangyari. Pero hindi ako galit dun sa tao kasi at the end of the day ako nag-trade eh. Actually siya naka-exit. Ang mali kasi kaya hindi na ako nagka-copy trade. Kasi yun nga eh. Pag sa trading kasi dapat may sistema ka.
Alam mo kailan ka papasok, alam mo kailan ka lalabas. Dahil Mm. ako, kinopya ko lang siya, hindi ko alam kung kailan ako dapat lalabas. Tama. So siya pala nakapag-exit na kasi ganitong closes exit na ako. Naghihintay pa ako doon. Umaasa pa ako umangat. Oo. Halos gusto ko ibato yung cellphone ko nung gumuhit pa baba. Merong isang araw gumuhit pa baba, men eh. Parang ayan yan, ganun lang, di ba? Sabi ko, okay, tumatalon-talon, biglang gumano. Gusto ko balibag sa cellphone ko. Ilang percent yung loss? Ubus ako 73% out of Ang sakit. magkano ba yun? 73. Basta ang initial deposit ko nung nag-start ako is around 1.3. Mm. Ang natira sa akin tapos ng $360 eh. Sakit. Ano yun, realize loss, men. Sunog yun, Oo. as in wala. Yung Oo. net loss ko na. O di okay. Ngayon, Mm. sinabi ko sa sarili ko, hindi ako mamamopya. Sarili lang. Yun yung pinopost ko nung una, nung mga bandang, kailan ba ako nagpost nun sa Forex nun? Anyway, long story short, nabawi ko yun in like 2 weeks. Oh. Saya. Nabawi ko yung $1,000 Oo. in like 2 weeks. Mm. So sabi ko, yun nga, ngayon na nakikita ko, talagang disiplina lang at tuloy-tuloy. Tsaka lately actually, the last 2 weeks hindi ako nagte-trade, wala ako sa wisyo mag-trade eh. Ano ko ngayon into self-development eh. Nagbabasa ako eh. Kasi kailangan ko mag-develop ng discipline eh. Mahilig ako magbasa lately. Hindi ako masyadong focus sa trade. Pero kumbaga naka-halt lang 'yon. Kasi ang nakikita ko sa trading talaga, sa totoo lang ang daling kumita ng pera sa trading. Sa totoo lang, basta madisiplina ka lang. And lalo na ngayon, nung nalaman ko yung copy trading, normally pag sinasabing too good to be true, wag mo susundin, di ba? Pero copy trading is, pag in-experience sa'yo, it's too good to be true, pero it's easy money. As in, promise. Ako, alam mo ako, skeptic ako sa mga ganyan, di ba? Mahirap akong i-convince sa mga ganyan. Pero copy trading sa eToro is like, men, may kinapi ako nung January 29. In 8 days, times 100% yung gain ko. Wow. kung hindi lang kung dapat nag-out na ako na kasi wala pa kasi kahit minsan kahit may tamaan ng mataas na kahit tamaan na yung yung target yung mo kahit nakikita mo mataas na siya kung wala pa siya sa target mo wag muna ang in average ang gain ko nasa mga 60%. Ang plano ko mag-out ako 3rd week ng February. Parating pa lang. Nag-drop last week. But still, kahit nag-drop last week, ang average gain ko is around 45% ata huli kong check. Which is not bad pa rin, man. 45. In a matter of 3 weeks. Ang kailangan mo lang maglabas ng punan. Si Paison, na ko na rin, na inganyo ko na rin. Kasi nakita niya eh. Ang bilis ng pera eh. Now, ang kaganang-gandahan nun, habang nagka-copy trade ka, pwede ka mag-aral para sa sarili mo. Kasi mas maganda pa rin ng mas mataas pa rin. Yun nga lang, always naisipin mo is high risk, high reward. Pero ang laki. Ngayon, itong week, hopefully, tingnan natin. Inisip ko kasi magtaas ng mag-scale up na ako eh. Kasi nung, yung sinabi ko sa yung binawi ko from $300 to $1,000 gain. Ang naging quota ko kasi noon, $100 per day. Ang quota ko. Pero nakatutok ako sa computer noon for like 8 hours siguro. Continuous. Tapos 3 screen ang tinitingnan ko, mga 8 na mga 8 chart ang sinusubaybayan ko noon. Parang high frequency trading. Parang gano'n. So ang balak ko, kung ang nilalaro ko lang doon is parang ang pinapasok kong kumbaga taya is around $25 tapos naka-leverage lang ako. Kung gawin kong 250 'yon, di yung $1, $2 gain ko magiging $10, $20 gain. Kumbaga, scale up ka lang in percentages. So, let's see. But lahat sa inyo, you should look up trading or at least copy trading. Lalo kung meron kayong perang nakatabi lang. Nakatenga. Huwag niyong lagay lahat. Of course. At kahit gaano kalaki, wag kang maglagay lahat. Like 30% or 50% ng kung yung money mong nakasave, ilagay mo doon kaysa sa bangko. Kasi what's bank? Like 1.3% or 1.29% ata per annum. 1.3%. 1%. Isang minuto lang yun sa stock trading tsaka sa kikitain mo yun. If you are not into trading or kahit lang considering it or looking into it, you're missing out a lot. You're missing out a lot. Sayang. Malaking tulong siya. Malaking bagay yan. Tapos since trader ka, so minsan yan may mga nararamdaman kang eagerness na benta na ba o hold? Anong klase kang trader? Inahayaan mo ba na
dalhin ka ng emosyon mo sa mga decision mo. Ako personally, malayo pa ako sa point na I can talk about trading na parang dapat paniwalaan ako kasi maaga pa ako eh. Kumbaga nangangapa pa rin ako eh. Pero kung talagang opinion ko lang, kung paano ginagawa ko, very dynamic kasi ako mag-trade. Hindi ako nagtitipi, hindi ako nagka-cut loss, depende sa ikot. Kumbaga, kung merong tamang trader, hindi ako yon. I'm the opposite of the tamang trade. Yun exactly kung bakit ako nagpo-push sa mga kasama ko na mag-trade. It's because ang sinasabi nila, to be a successful trader, dapat disiplinado ka. Dapat hindi ka nagpapa-FOMO or fear of missing out. Dapat hindi ka nagsusugal. Dapat hindi ka nag-all in. Pag may sistema ka, dapat susundin mo. Up to the T. Kumbaga, pag ganito na umabot yung loss, wala nang utak-utak yan, walang emosyon, tanggal. Pag ganito yung profit, wala ring utak-utak, take profit. I do none of those. pero kahit papano, may kinikita ko. Oo, tama. That's the point. Kaya sabi ko nga sa'yo, ngayon, ang program ko sa sarili ko, self-development. Kasi kung gusto ko maging magaling na trader, kailangan ko talagang maging disiplinado. Yun talaga yung key dun eh. Lahat ng magaling na trader na nababasa ko, yun talaga yung key. You need to have discipline. Tsaka you need to have a system. Pero in my case, na hindi ko sinusunod lahat yun, I'm doing the opposite. Aside lang, ang ginagawa ko lang na tama is putting in the time. Iniintindi ko yung chart, iniintindi ko yung paano mag-technical analysis. Fundamental, actually, very little ako sa fundamental, bobo pa ako sa fundamental. But still, meron ako nakukuhang pera kahit pa paano. Tama. What more yung mga mai-impluwensyahan mo and get into it and like magfo-focus na talagang gawin nila yung tama, di ba? Tama. Na mas kikita sila. Pero ako, wala pa akong sistema talaga. Very dynamic ang trading ko. Minsan, pag nakita ko, okay na ako dito. Kunin ko na. Minsan, ang laki na ng loss ko. Kaya mo lang, iikot din yan. Hihintayin ko lang din. Or minsan, magkakatlos ako pag feel ko. Ilang beses na ako na whiplash. Nagtaya ako sa Alibaba ba yun? 3 araw na, hindi pa ako kumikita. Sinibak ko. Tsaka yung isa pa, nakalimutan ko kung anong stock yun. Close ko yung trade ng Friday on like 30%, parang gano'n, 30%, 20% gain. Nung Lunes, sumipa, nasa mga 85 o 100% gain, tapos tuloy-tuloy pa din mo. Wow, charap. Charap. Recently yan. Ano yan, yung bago ng issue kay January yun Jack Ma. ata yun? January. January lang. Ngayon, nung first week ng February, nag-trade ako eh. Medyo yun, kumita na ng konti. Mostly copy trades ako ngayon dahil wala akong balak mag-trade eh. Up pa din. Yun lang masasabi ko about stock trading. You should look into it. At least look into it. Tsaka yung sasabihin yung lagi, kasi lalo yung mga iniinganyo ko na baguhan sa'yo. Mahirap. Actually, hindi mahirap ang stock trading. Hindi ko sinasabing hindi mahirap yung pag-trade. Ang sinasabi ko, yung pag-aaral ng trading. Hindi siya mahirap. It's tedious, marami siyang steps, marami siyang gagawin, pero hindi siya mahirap. Pero pag alam mo na siya, tulad ako, wala pa akong, nasa siguro 2% pa lang ang kaalaman ko out of 100% na trade. Right? Pero meron na ako nakukumpara, ano mas mahirap, magpukpok ka ng maso sa kung saan trabaho ka man, for 500 pesos o pipindot ka lang dahil nag-aaral ka. Kasi sa mga group chats na pinapasukan namin, merong nakasali ako, meron mga nagte-trade na as in walang aral or kung baga hindi naman talaga graduate ng ganito or may financial background, wala. Meron isa sa pinakamagaling na forex trader doon sa isa kong GC. Pakiramdaman lang, sobrang tagal niya nang ginagawa. Alam niya na. Hindi nagcha-charting yun, men. Ang charting nun basic lang, support and resistance lang. Oo. Tapos alam na nun, pag ganitong oras, baka umangat na yan. Truly enough, ganun. Gusto ko yung intuition niya. Oo, yun nga. Sabi niya, bolang kristal nga lang daw ginagamit niya. Tapos, alam no, sobrang tagal niya nang ginagawa na pag ganitong oras, ganito ang movement niya. Itong gold, alam niya, pag pumalo na ng ganito yan, aangat na yan after some time. Doon papasok yung if it broke, don't fix it. Yung iba kasi madaming tweak-tweak to no? Madaming tweak. Kahit ako nung naging profitable ako na yung sabi ko yung 2 weeks na tig $100, ang gamit ko lang din support resistance eh. Sabi ko, tanggal muna lahat yun lang, simple lang. Swerte naman, kahit pa paano. Pero lakas, grabe.
Pagkatapos pagod na pagod din yung utak ko dahil siyempre isipin mo 8 chart yung tinitignan ko, 3 screen tapos pagod din ako pero enjoy naman, masarap naman kasi Oo. minsan Parang isang chart pa lang, parang susuka na ako. kung iisipin mo, Phil, gaano mo paghihirapan ng $1,000 sa Pilipinas kung Oo. sa normal way mo gustong kitain yun, di ba? $1,000 is 47 ngayon. 47, 48,000. Gabi, no? Pero kung ipapasok mo sa trading, kaya mo naman palakihin. Yun nga lang, wag mo na lang isipin na kaya mo ding palakihin ng todo-todo. Wag ka din maging greedy kasi may chance din na bumaliktad lahat. Oh, talaga. Kung ano yung up, yung possible mo gain, yun din possible mo mababa. Ganun talaga. High risk, high reward. Pero yun yung sinasabi ko kanina. Tuwing may nakakausap ako, sasabihin nila ang stock trading daw ay sugal. Pwede mong gawing sugal ang stock trading. Katulad ng ginagawa ko. Ako, kinoconsider ko pa siya as sugal kasi hindi pa ako ganun yun nga, wala akong sistema eh. Totoo. Wala akong sistema maayos. So, sugal siya. Tama yun. Tama yung statement nila. Pero, ang totoong sugal, ang totoong sistema ng pag-trade is hindi sugal. Kasi, you are putting all the odds towards you. Kung tutuusin kasi. Tama. Kasi kung susundin mo talaga ang sistema Ganda ng trading, it's na. actually not, sabi nga nila, ang pinaka-importante sa trading is not the gain. Anyone with the chart and a broker account, kayang mag-gain. May makita ka lang chismis na sabi nila, si Dito, tataas daw, di ba? O di taya ka, di kumita ka, does that make you a good trader? Hindi naman eh. Nakachamba ka lang eh. Diba? ang pinaka maganda talaga is risk management. Yun ang pinaka-importante lagi sinasabi nila. Kasi marami kang ways, hindi naman natin pwedeng i-breakdown yun, masyadong yun. Pero basically, ang importante mong gagawin is risk management. Pag mababa ang risk mo, mataas ang apps mo, hindi na yun sugal. Alam mo na kung ano mangyayari. And kaya nga, sa sistema mo, alam mo hanggang saan lang pwede mong patalo. So, hindi ka nagsusugal. You are in control of everything. Alam mo kung kailan ka matatalo, hanggang saan lang patatalo mo, alam mo kung hanggang saan ka lang mananalo. Siguro, ang sugal kasi, hindi ko lang mangyayari sa akin. Tama. Kaya siguro yung mga tao nagsasabi na sugal, kasi siguro paraan nila yung para ipaliwanag in the most easiest fashion sa tao na hindi mo kasi masasabi kung mananalo ka o matatalo eh. Nobody can say. Di ba? Which is tama naman, tama. Yun lang easiest mong pwedeng sabihin sa'yo. It's a sugal, pero once you read into it, makikita mo na, kung talagang magsisistema ka, malayo siya sa sugal. Tama ka naman. Sa statistics pa lang eh. Sugal, may statistics ba? May statistics naman sugal. Pero di ba? Ganun. Hindi mo pwedeng gamitin lagi sa sugal yun din yung easiest way nga para sabihin. Stocks, parang nagsusugal, parang gano'n. Which is true. In a way. Half of it is true. Kasi minsan, di mo pwede paliwanag yung mga cut loss mo, di ba? Yung mga ganito kasi yan eh. Mahirap. Mga cheche. Siyempre, hindi naman lahat ng tao magagrasp yan in a snap. Di ba? Paliwanag mo na, parang nagsusugal. Di yan dali. Nung nagpo-post ako actually ng mga games, may mga nagme-message din naman na magpapaturo. Ang sagot ko, hindi kita matuturuan dahil di pa naman ako marunong din eh. Kasi hindi ko rin alam ituro. Wala pa naman ako mastery nun eh. Hindi mo naman pwedeng ituro ang bagay na wala kang mastery. Pero ang ginagawa ko, ginaguide ko sila. Meron na ako certain link ng books, ng guides. Yon, magbabasa ka. So it's up to them kung magbabasa sila because yung trading, it involves a lot of reading. Just from newspapers pa lang eh. Masusuya ka sa pagbabasa, Diyos ko. Manonood ka pa ng news. Manonood ka pa ng YouTube. Kasi minsan binabasa mo na 3 article na iba-iba na yung binabasa mo, hindi mo pa rin naiintindihan. So, lipat ka kay YouTube. So, mga 6 na video siguro bago maintindihan. Pero, you need to put in the time talaga. Minsan may news pa. Kailangan mo sundan din yung news about sa ganitong company. Yun, importante. Kailangan, sobrang tedious yun. Importante. 2 beses na nangyari sa akin, hindi ako nagising sa oras. Pag gising ko, sunog na yung portfolio ko. I mean, lost na ako kasi may lumabas na balita, hindi ako nakakalam. Yung mahirap eh. Kaya maganda din na natututukan mo siya eh, in a sense. Pero kung wala kang time, kung ang broker. Diba? Hindi, kung wala kang time, like I said, copy trading. If meron man mapupulot yung kung sino man nakikinig dito na tungkol kung nilang magkaroon ng extra money at meron silang some money saved na nakatenga lang, look into copy trading ng eToro. It's easy money, man, sinasabi ko sa'yo. Wala na atang mas dadaling pera pa kaysa doon. Magpapasok ka na ng pera tapos kukubra ka na lang. Unless hindi kinopya mo yung
pumili ka ng trader na nagpapatalo ng pera at yun ang kinopya mo. Siguro yun lang. Yun ang nakikita kong way. Wala kayong mapakitang way para matalo ka eh. Kasi of course, kokopya ka ba sa mali? Siyempre hindi, di ba? At least titingin ka muna. Meron Mapuwan naman tayo search eh. meron naman search function yung eToro na papakita sino mga top gainers for the last 6 months, top gainers for the year. Eh pag pinili mo yung loser, eh siyempre matatalo ka kahit sabihin kong easy money, eh pinili mo yung mali, eh, wala akong magagawa. Baka mamaya merong mag-comment diyan. Sabihin, si Raulo naman yan si Toti. Kinopya ko yung isa, mali naman. Sino kinopya mo? Yung negative 3% yung portfolio. O di, talo talaga yun. Wala na akong magagawa doon, boy. Yun yung kung pag tumataya sa mga OTB, yung mga dehado lagi yung tinatamaan. Mga dehadista. Alam mo, may ganun eh. Mamaya, balikan tayo. Sabi niyo, sure money, talo ko eh. Sinong kinopya mo? Yung puro talo din yung portfolio ng 2 taon. Good. Ganda yan. Good decision. Kasi we were wrong. Pinagli ka ba sa Toro? Kapag nakakita ka ng pula, yun yung tinitignan mo. Yung pala yung ano niya, no? Yung pala yung psychology niya, kaya pinili niya. Toro kasi kaya pula kinuha ko para attack. So yun, attack. Ubus pera mo, bunghang ka. Very good. Very good. Nice. Nice. Very good. Okay. Go to the train station. Punta ka sa edge. Talon. Very nice. Totally, let's pretend no, wala akong masyadong personally, wala naman talaga ako masyadong alam. Ano lang ako eh. Pa-chip shot lang ako dyan. Pero let's pretend na wala akong alam na kahit ano sa stock market. Paano mo ko mape-persuade bilang ako na mag-invest ako ngayon sa stock market? Kasi hindi naman lahat alam mo yun, hindi lahat open ang isip para sabihin na sige, maganda yan, subukan natin yan. Tapos pag nalaman nila na mag-aaral na, ayaw na nila. Di ba? Paano mo persuade? Actually, isa yun sa reasons kaya ako nagpo-post ng gains sa Facebook. Oo. Ang dami ko kasing tropa na matagal ko na rin sinasabihan, mag-open kayo ng account, mag-start kayo. Yun nga, wala rin silang idea. And like I said, hindi naman ako ganun kagaling pa. And hindi ko pa naman master yan to teach them. All I can do is guide them kung saan pupunta. Pero at least sa pag-open ng broker at kung saan broker na naranasan ko maayos, pwede ko silang i-guide. Oo. Kasi hindi kita ma-persuade kahit anong sabihin ko sa'yo, kahit anong explain ko sa'yo na maganda, konting effort lang or whatever. Unless ikaw din gusto mo siya. Kaya ang ginawa ko sa part ko is nag-post ako ng gains. Yun yung ginawa kong way para ma-persuade yung mga kaibigan ko na ayaw. Or very, very parang skeptic about it. And actually, naging effective naman. Meron akong mga tropang nagbukas ng nag-start na nag-open na kasi naging topic din yan dun sa isang group chat namin sa isa kong group na parang na-frustrate sila. Gusto nilang yung family nila. Yun, family pa yun na mag-start kasi ang laki nga ng ang laki, kumbaga, malaki kasi ang upside eh. And if kung hindi ka man kumita, at least meron ka na iipon na pera para gamitin mo in the future. Na-frustrate sila na ang hirap i-persuade. Naging parang consensus ng lahat is hindi mo sila ma-persuade. Ang pwede mo na lang gawin is magpakita mo sa kanila pag meron ka ng results. That's the only time na kikilos sila. Kasi nakikita nila na totoo. Kasi hindi ko naman sinasabing na ang financial literacy ko is napakataas. Kasi lately lang din ako kilala mo ako, gastos ako eh. Lately lang ako nag-umpisa mag-ipon eh. It's just that yung level ng financial literacy ng common Filipino is hindi pa exposed sa ganyan. Kumbaga sa kanila pag ganyan, parang scam, parang gano'n, hindi totoo yan, parang gano'n. Tapos ang baba naman yan. Pero ironically, ang daming naloloko sa mga sure. Yun ang pinagtataka ko eh. Bibigyan kita ng option na pwede kang kumita ng maliit lang. Konti lang gagawin mo. Skeptic ka. Pero may magsasabi sa'yo, sure, win to, 100% kikita ka, magpapasok ka ng pera, hindi ko rin maintindihan minsan eh. Tsaka yun pa pala, yun yung isang addictive kasi yung sorry, Toti addictive kasi para sa tao na marinig na mas madali silang kumita. Alam mo yun? Kaysa sabihin na kailangan mo paghirapan na kitain to.
Kaya madaming naloloko. Yung mga easy money scheme na yan. Nako, Mm. ingat kayo dyan. Oo, basta pag sinabi sa inyo na sure kita, magdalawang isip na kayo automatic. Kahit sinabi ko sure kita sa eToro. Pero yun, susubok. Pero pag sinabi sa inyong, lalo na pag yung mga fix, doon ako sasabihin sa'yo, hindi, magpasok ka ng ganitong pera. Ang dami, may isa kong tropa, kwento sa akin isang araw, na-scam sila, 70K. Mabilisan lang. Kasi yun nga, pinatikim ba? O ganito, kikita kayo. O, kaya parang bigay ka lang ng 1.5, kita kang 300 every week. O nung umpisa, kumikita, syempre, papasakayin ka eh. Hanggang na engganyo sila. Ang masakit doon, nangutang. Para malaki, nung napasok na yung pera, nawala na yung tao. Bye-bye 70K. And yun pa isang kinagandahan, Norb, kaya ako gusto yung stock market. Kaya sila ate ko, actually nag-usap kami, kaya ako sila ino-open. Ang pinaka-favorite ko na nagustuhan ko sa stock market, i-open ka kasi niya sa mga ways na paano ka pa pwedeng mag-invest. Kumbaga, tataas yung financial literacy mo. Like I said, ako, ang lakas kong gumastos dito. For the last 6 years na ako dito, nag-umpisa na ako mag-ipon last year. Kasi gastos lang ako ng gastos. Kasi nung nagtitingin ako ng stocks, nawala na sa akin yung yung bang bilhin ito, bilhin yan. Kasi parang, bibili ako nito, 20 mil. Pag pinasok ko to sa stock market, kahit ilagay ko lang to sa magandang index fund, kikita to in like, or may sagol ko, malaki. Kung bibili ako nito, after 10,000, bibili ako ng gadget, after 5 months, 3 months, sawa na ako, ibebenta ko ng 10,000 kasi wala na akong gagawin doon eh. Parang ganun. Kaya lately, na-addict kami sa pag-save. Ang nangyayari ngayon, dahil medyo kumikita na kami kahit papaano sa stock market the last 2 or 3 months, hindi na ako, sa totoo lang, hindi na ako excited sa sahod ko kasi wala nang pumupunta sa akin sa sahod ko eh. Hindi na ako kumukuha ng pera sa sahod ko. Ang sahod ko yung padala sa Pilipinas. Tapos emergency fund, savings, savings sa Pilipinas, savings dito, tapos yung budget namin. Parang gano'n. Wala na ako, hindi na ako kumukuha. Ang ginagawa ko ngayon, pag gusto kong gumastos, pag gusto kong magkapera, pipilitin ko mag-trade. Tulad ngayong week, may gusto akong bilhin kasi, may gusto akong bilhin this month na kumbaga toy lang. Ang kailangan ko kitain sa stock market 'yon. Kaya ako magte-trade this week, isa sa mga targets ko 'yon. Pag hindi ko kinita, pasensyahan sa sarili ko. Hindi katulad dati na may pera naman eh. Bibilhin ko na, di ba? Whenever you feel it, do it. No? Whenever you feel like buying, pag kulang pera mo, nandiyan yung credit card mo, parang gano'n. Now, dahil nagiging mas nagiging aware ako na I can put money into better use. So, mas mapapakinabangan ako in the future. Parang gano'n. Siya eh. Parang ladder siya. Una, mai-introduce ka pa lang dun sa stock market. Then makikita mo, meron pang gantong way of investment. May gantong pang way of investment. Meron pang ganito. Tapos, kakabasa ng trend. Meron ka pang pwedeng pagkakitaan ng ganito. Okay siya eh. Kumbaga, maganda siyang starting point. Kung gusto mong mag-build ng kumbaga, safety net mo pagtanda mo na kahit paano. Siguradong may pera ka because you'll never know, di ba? Ngayon, okay buhay ko. Paano, mamaya paglabas ko, masagasaan ako, usod na ako, hindi na ako magpagtrabaho. At least meron kang pera, di ba? Hindi mo malaman ng tsampa, syempre. Ano tawag dito? Para sa mga tao na nakikinig, tingin mo bilang isang fan ng trading, when is the best time to invest? Now. Pero hindi kasi ganito yan. Sa nababasa ko, technically, or the right way to invest is dapat, meron ka munang, una, kumuha ka ng insurance mo. Yun ang gagawin. Hindi ko to sinasabi sa alam ko. Ito yung sa nababasa ko sa mga trends. Kukuha ka ng insurance mo and then meron ka dapat emergency fund for 6 months at least to 1 year. Tama. Ang emergency funds mo, ibig sabihin nun, kung magkano ang gastusin mong fix in every month, dapat meron ka nun na good for 6 months na. Kahit anong mangyari, bigla hindi ka na mawala yung nagising. trabaho mo. Sabi mo na na natin medyo nawala yung trabaho mo. Oo, parang gano'n. Diba ba? 20,000 ang lahat mo ng bills, dapat meron kang bali 120,000 na nakatabi. Yun ang tama. And then pag meron ka ng insurance, meron ka ng emergency fund, pwede ka na mag-invest. Yun ang sinasabi nilang tamang way. Pero kung kasi dahil kung timing, sabi natin usapan timing. Ano kailan yung pinaka-best time na mag-invest? Timing sa market now? Sa market now. Wala ka
merong isang adage or parang saying sa trading. Parang paano kasi yung sinasabi niyon? It's not about the timing the market. It's about Mm. time in the market. Kasi Mm. hindi mo matatimingan ang market. Totoo. Walang makakapagsabi sa'yo na, "Uy, ito yung best time." You'll never know. Hindi mo Mm. malalaman 'yon. Kasi May isa ako napanood eh. Sabi naman niya, now is the right time. Kasi lahat ng mga gains na malalaki bago mag-COVID are those times na nagkaroon ng market crash noong 2007. Ganun. So binili nila, lumaki na lumaki. And then before COVID, syempre, alam na yun nila yung mangyayari. binabanggit ko nung March last Mm. year. Yun yung parang kumbaga nag-sale lahat ng stocks. Oo. Yun. Kung ang sense nung tanong na when is the best time, hindi Mm. ko alam sagot yun. I do not have that knowledge yet. Pero Mm. kung ang tanong mo parang hindi timingan yung market kung kailan personally, kung kailan ka dapat mag-invest. Now Mm. na alam mo na siya. Oo. Because kailangan mo na mag-start eh. Every day na hindi mo sinisilip kung ano nangyayari sa market, nawawalan ka ng opportunity. Tama. Although hindi naman pala Ganda nun. nawawala yung opportunity. Nami-miss mo yung opportunity na Nami-miss. pupunta sa iba. Kasi, Oo. yeah. Nabasa mo na siguro, nabasa ko na, opportunity is not lost. Mm. Missed lang, napupunta lang sa Missed. iba. Mm. So ngayon, kung narinig mo to, pinag-usapan namin ni Obi na maganda mag-stock market, maganda mag-invest, alamin Mm. mo lang, now is the time. Kasi kapag nakita mo siya, hindi mo naman kasi kailangan mag all in eh. Kahit Oo. 30 minutes a day, 30 minutes a day, Mm. 1 hour a day. That's it. Kahit ngayon ba kung mga kinakausap, sasabihin mahirap. Oo. Men, nakapag-aral ka ng ML. Mas mahirap, kung tutuusin, sinasabi ko, kung compare ko, mas mahirap aralin lahat ng, halimbawa, wala akong alam sa ML. Mm. Wala akong alam sa trading. Okay? Pag-aaralan ko yung dalawa, mas mahirap aralin yung ML kaysa sa trading. Mas mahihirapan akong alamin lahat ng heroes tsaka lahat ng items nun para maging effective Mm. akong ML player. Kesa, pag-aralan ko yung stock trading para Oh, maging effective akong trader. Parang kung kaya mo mag-allot ng 3 to 4 hours sa ML, mm. sa Mobile Legends, i-allot mo yung 3 to 4 hours sa pag-aaral ng trading. Ay, Diyos ko, in like 2 or 3 months, profitable ka na for sure. Parang Mm. ang dami-dami mo nang alam. Parang gano'n. Totoo. Magandang tawag dito, kinalabasan ng mga nag-trade ngayong pandemic eh. Shoutout ka pala kay Pops PB. Si Oo. PB, kung gusto mo talagang someone na magaling na sa trade, magaling na Mm. si Sir PB, Oo. matindihan na yun. PB, Matindihan na yun siya. Pibsters. Lahat po gawin yun eh. Ilan yung pinakita niya? Parang 2 weeks ago. Parang 890% na, 980% gain. Grabe, no? Grabe. Tindi nun. Idol ko yan si PB. Sarap naman nun. Yung Gcash ko po, lalagay ko na lang sa comment section. Pips, yung Gcash ko, lalagay ko na lang sa comment section. PB, baka naman pwede din ako. Konti lang din. Mga 20 lang, 20%. 1,500%. Okay na kami. Grabe. 900% gain. What the heck? Isa pa din yan, ang galing yan ni PB. Di ba? Nung college tayo, kasama din natin yan. Inom-inom lang din. Ngayon, chumatsahe ng 800 yung gain, 800%. Mabalik dun sa kung gaano tayo nung college. Meron akong first time kong makilala si PB, hindi ko makakalimutan eh. Uminom kami, niyaya ako na lang ako eh. Iinom kila PB. Oo. Tapos, hindi ko lang ako na nangyari. Inom, nalasing ako. Susunod, alam mo yan? Alam mo yan? Yung ba yung anniversary? Anniversary nila? Anniversary nila. Nakita na lang ako sa ilalim ng TV nila, hubot-hubad. Ako bumubuhat sa'yo nun eh. Hindi ko rin alam anong nangyari sa akin. Huli kong tanda, umiinom lang ako eh. Sabi mo nga sa akin, magsi-CR ka lang eh. Pagkakita ko sa'yo, hubot-hubad ka na. Huli kong tinawag na lang daw nung ni PB, tinawag ng girlfriend ni PB si PB na si Toti, sila ng TV. Hubot-hubad yan. Ganun po kami nung college. Ganun ka. Okay namin nung college. Ganyan ka. Tapos wala ka kahit ano.
mga gabi po na yung kaluluwa namin humihiwalay sa katawan namin. Marami po kaming recordings niyan. Meron kaming nagsiswimming sa suka, meron kaming inaaway yung sarili, meron kaming nagtatapon ng basura, meron kaming taong kumakausap ng aso. Favorite ko yung yung tayo kay Makoy. Tinali natin si Makoy sa kama. Tapos pinagpapalo mo ng roller. Kinky stuff. Sarap po ang college namin. Inubadan mo tapos pinagpapalo mo ulit. Ito naman si tanga. Ito naman si tanga. Daw siya. Ito naman si tanga naniwala. Tatali ka lang namin. Tapos okay na yun. Matindi po yung dorm namin nun. Diyos ko, ang dami nangyari dun sa... Kung nag-enjoy kayo nung college nyo, siguro masasabi naman namin na mas nag-enjoy kami kahit pa. dahil kung ano pinagagawa namin noong panahon na. Lahat ata ng anak ni Satanas nando sa dorm. lahat ng lahat mula sa pinakamasipag mag-aral sa talagang ayaw, wala namang pakialam sa eskwela, nandun lahat and everything in between. Tapos isang floor na puro may saltik ang trip. Naalala ko yung yung babatuhin ng delata yung guard. Yung coke and can na. Para maingay. Tapos aakyat yung guard. Pag akyat ng guard, nakasara na lahat ng pinto. Wala makitang suspect. Bukas pa ba buhay pa ba ang Mags? Buhay pa. Nadadaan ako minsan Nakakikita ko si Jody. Sila nandun pa? Sila Jody? Tsaka sino pangalan Si nila? Jody, si Marlon. Ewan ko, nandun pa si Marlon. Si Jody nakikita ko. Tapos iba na yung guard Ang pinupunta ko, Pax. Wala naman tatagal talagang guard doon dahil masakit sa ulo mga estudyante. Hindi, medyo nag-tone down na daw yung mga estudyante. Iba pa din daw talaga ng panahon natin, sabi ni Jody. Sabagay. Tsaka hindi naman, malaking factor na may babae na Hindi syempre medyo... Hindi din. Ano? May babae dati sa third floor ganun pa din tayo. May lalabas doon, nakahubad. Ayun lang. Tanda ko yung kasi yung sa hawak ng pag sa camera. Yung hallway po kasi namin sa dorm, ang tutok ng camera papunta sa banyo, sa common CR. So maghuhubo kami doon, tapos may hawak kaming walis, nagsha-show kami doon sa camera. Iba-ibang posing yung kung paano tatakpan, tabo, walis, ganita, lahat. Daliri, minsan daliri lang Yung mga kagaya ni Jam na matatangkad, daliri lang Kasi lagi kaming pinapagalitan ng may-ari. So, iniinis namin. Kaya kung ano pinagagawa namin doon. Napakamalas na manonood na CCTV. puro batang hubo. Ay, thank you. Hello daw, sabi ni Narbs. Pakita ka dito. Yung misis ko po nandun. Ayaw magpakita na iya. Hello, Iko. Ayun na, umalis na. Hindi mo na tayo. Lang naman, Toti. Siguro, gawa tayo ng second part naging masaya yung usapan natin Sige. Kung gusto nila, kung natuwa sila sa daldalan natin, di magdaldalan tayo ulit. Saka magsama tayo ng mga dormmate natin na talagang kolokoy din talaga. Na may matututunan naman ng mga tao. Pwede. Oo, di tayo maubusan ng kalokohan yan Siguro try mo kasi kung gusto mo naman, like now, very timely ang nagpuputo ka ng crypto ngayon, di ba? Tanong mo kung mabibigyan ka ng, kung meron time si Jam medyo magaling sa crypto. Oo nga, si Jam. Wala, dati pa ako nagtatanong kay Jam sa crypto. Siya ring matindi yan. Isa rin sa mga idol ko yun sa mga kasama natin Idol yan si Jam. Malupetsky na Malupetsky na programmer din yan. Nasa Pilipinas pero sweldong abroad. Matalino naman. Magaling si Jam tsaka medyo forte niya ang crypto ngayon Medyo kung meron mga nanonood na total na umpisa natin sa investing, isa rin yun sa mga ways of investing, baka gusto nila. And kung curious sila about it. Marami kasing curious sa crypto actually. Medyo mahirap siya Actually, yung mga biggest names sa business, skeptical pa sa crypto Pero hanggang ngayon si Elon Musk pa din na number one na dyan na talagang go for gold sa crypto Siya lang, tsaka si tag dito, si Cuban yata recently. Last week may bumili ng parang 5 billion worth. Na Merong kasi sa Bitcoin kasi makikita mo lahat ng transactions, di ba?
nakalimutan ko ano yung website, pero parang meron silang parang whale watcher yung mga bibili ng malalaki. Last week, may bumili ng 5.4 ata billion worth of bitcoins at 48,000 na level. Ibig sabihin, meron pa rin nagpapasok, meron pa nag-e-expect na tataas. Hindi naman tanga yung mga ano na yun. Siyempre, alam nila. Ang rumors na sinasabi is si Apple kasi parang siya lang daw ang may kakayahang maglabas ng ganung kalaking pera. Apple the app. 5.4, hindi ko matanda kung Apple the app. Baka nag-join forces sila na Casey Montero para Casey Concepcion para sa budget. Hindi ko matanda kung 5.4 billion bitcoins o 5.4 billion worth of bitcoins. Pero anyway, may whale na bumili na napakalaki. Grabe, So, no? bullish pa rin talaga ang ano sa Bitcoin. Talagang in-expect pa rin tumaas. Tataas pa din yan. Naghihintay akong tip. Hindi ko mapantas ngayon. Kaninang silip ko parang 56,000 Hindi ko matandaan. Lalo tumaas. 2 days ago 50,000 lang siya. 50. 50. Naghihintay Natinignan ako ko ng tip 50. para makapasok Ako din eh. Ako iniintay ko bumalik sa dati. Yung 200,000 lang. Sa totoo lang. Oo. Tagal na noon, tagal ko na sinisilip yan, di rin ako. Yun nga, yung sinasabi natin now, kasi tulad nun, missed opportunity natin yun. Kung talagang, alam na natin natunugan na natin Sketchy lang nag-Apex Legends ako kaya. Ako nun, paano XRP naman pinasukan ko, hindi ako nag-bit. May konting bit, pero hindi ko tinuloy masyado. Tapos nahack ako. Ayun lang, yun lang yung malungkot. Yun nga, nung bumili rin ako kahapon sa chat namin ang galing daw ng mga hackers talaga ng Bitcoin. Ang laking pera kasi, laking pera kasi. Tsaka traceable. Laking pera kasi. Talaga mag-e-effort sila Sabi mo, isang Bitcoin, magkano? $56,000 ang Bitcoin, imagine. Ano lang, ang tawag dito? Digital currency lang. Wala ka namang asset na kahit anong hawak, pero it's worth that much. Let's see, it's this year, sabi na, ano rin naman, ikaw naniniwala ka rin sa di ba? Claim it. This year, this year this year is the year of earning ang inaano ko sa sarili ko Yun yung challenge ko sa sarili ko Kaya, sana. Claim it. Sana. Yeah, claim it. Sana mangyari. May tinatapos pa akong 3 libro para medyo tumindi yung, ang hina kasi talaga ng disiplina ko. Weaknesses ko yun. Buti ka nga, disiplina kalaban. Ako kalaban ko, dyslexia. Ang hirap lagi lang ako nakikinig lagi Kaya ako magbasa. Parang nagbasa ako si David, kung di ako nagkakamali, si David Goggins may dyslexia din siya, di ba? Si Goggins ba yung Si Goggins, saka si Kevin O'Leary may dyslexia. Hindi ko pa natingnan yan, check ko. Si Pero pinapanood Mr. ba Wonderful. si David Goggins? Grabe. Konti pa lang. Hindi pa ako nagdidig-dip. Wala, iba din ako ma-addict sa mga YouTube channel, Loti. Ano yan? Siguro, isang linggo, yun lang papanoodin ko. Hanggang maubos yung video nila. Ganun ako ma-addict dyan. Background. Ako naman, hilig ko yun kasi kahit pa paano pumapasok sa isip mo yun Imbes na nagsa-sound trip ako, normally katulad doon, nakikinig ako ng podcast, nakikinig ako ng mga lessons, parang gano'n. Sa gusto mo, papasok yun Parang sinasabi lang natin, pumasok ka lang sa eskwela, ito, makinig ka lang. Makinig ka lang. Tsaka may retain. Kumbaga, unconsciously, biglang lalabas yung info sa utak mo out of nowhere kapag kailangan mo na. Unconsciously kahit pa paano. Kaya ako auditory talaga yung malakas kong sense tsaka visual. Kaya yung utak ko hindi masyado. So basically mahilig ka mamboso ganun yung sabihin doon. Hindi naman. Mas nakikita mo lang, mas na-appreciate mo lang pag nakakaboso ka. Ilalaglag mo pa ako. Baka mabasa marinig ni Never tayong ng boso dun sa bahay natin sa may bahay Chinoy. Never natin tinignan yung sa may bintana sa may kusina. Yung mga nag-aaway Never natin nakita yung taga SM na nagbibihis dun sa bintana. Hindi naman nangyari. Ba't naman natin gagawin yun? Never kaming umuwi ng maaga ni Paul para lang saktuhan kasi 2 PM may klase kami. Paul, manonood ka ba? Uwi na tayo, Tots. Magbibihis na yun. Umuwi kami, hindi namin tinapos yung klase namin. Cut mo na lang yun, wag mo nasama. Sagwa. Siya. Tayo mag-part
2 siya? dahil tayo maubusan Yes. na ng oras. Sige, kung meron. Salamat. Thanks for having me. Nag-enjoy ako, Norbs, ah. Thank you, Toti. Ako din, nabitin ako kaya kailangan natin ng mga ilang parts pa. Sana may napulot sila kahit pa paano. Magka-trade kayo sa eToro, yun ang sinasabi ko sa inyo para makagawa kayo ng extra pera. Lalo ngayon na pandemic, it's the easiest way to make money. Baka sakaling makatulong sa inyo, lalo sa mga nangangailangan ng extra pera. May marami tayong kilalang kailangan ng extra. It will help you. I promise you, it will help you. Thank you very much, Toti. Salamat sa Alright. oras mo. Ha? Thank Kasi you, po Pablo. nakakatawa. Namiss kita lalo, ah. Pag-uwi mo. Pag-uwi ko for good na, sigurado na magkikita tayo mas matagal for good na yung next kong uwi. Sige. Okay. Alright. Bye-bye, Thank Toti. you. Ingat kayo nito. Salamat sa mga manonood at makikinig. Babush. Bye. Thank you, Norbs.